Sumabog ang isang bomba sa harapan ng isang sanglaan sa Iligan City, Lanao del Norte kaninang umaga. Base sa inisyal na report ng pulisya, 9 ang nasugatan sa pagsabog. Inilagay raw ang bomba sa isang bisikleta na nakaparada malapit sa sasakyan ng isang pulis. Para sa karagdagang detalye, makakausap natin sa telepono si GMA News stringer Merlin Manos. Merlin, anong update sa investigasyon ng pulis? Yes, Mate, nagkaroon ng tensyon dito sa Iligan City sa ngayon dahil sa pagsabog ng isang IED sa harapan ng Emmanuel Pawn Shop, Mercado Street, Iligan City kaninang bandang alas 10 ng umaga kanina. Basag-basag ang salamin ng Emmanuel ng nasabing pawn shop at ng katabing watch repair shop. Ang nasabing IED ay nilagay sa bisikleta at ibinalot ng tela kaya hindi nila namalayan na bomba pala ito. Ipinasto sa harapan ng itim na Honda Civic na pag-aari ni SPO2 Diosdado Cabahog Jr. na naka-assign sa City Intelligence Unit ng Iligan City. Wasak din ang bisikletang pinaglalagyan nito. Basag din ang salamin ng itim na Honda Civic. So, Merlin, bakit nasabi kanina, Merlin, na yung pulis ang target nitong pagpapasabog? Dahil sinabi ni SPO2 Cabahog na baka raw yun ang isa sa mga nakabangga niyang dahil sa trabaho niya, baka may nasaktan siya o at gumaganti sa kanya. At yun ang iniimbestigahan pa nila, no? Kumusta naman na yung mga nasugatan, Merlin? Dinala sa kagad ang siyam na sugatan sa Gregorio Lutz Memorial Hospital. 8 dito ay pinalabas kagad dahil hindi naman matindi ang sugat at ang naiwan na lang sa hospital ay si Charlie Florida at inoobserbahan ng mga doktor sa ngayon. Ligtas na siya sa kasalukuyan. Okay, so huling tanong na lang, Merlin, may lead na ba yung pulis kung sino tong mga to nasa likod ng mga pagpapasabog? Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng TOCO kung anong klaseng IED ang ginamit dito dahil hindi pa nila pwede daw sabihin kaagad, baka magkamali raw sila. Okay, maraming salamat sa iyo, GMA News stringer Merlin Manos.